Hello, magandang araw po sa ating lahat. Oras po natin dito sa Pilipinas, alas 4:30 na ng umaga. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan kapag napapanood po ninyo itong ating uploaded video. At kung kayo po ay bago dito sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magla-livestream tayo at mag-upload ng ating mga video sa Munting Tinig channel. So, ang pag-usapan natin ngayong umaga ay tungkol po sa nalalapit na pagretiro ni Philippine National Chief of Police Marbel. Alam naman natin na itong posisyon ni Marbel ay ilang beses na po ito na-extend, no? So, abangan natin what will be the next move, okay, from the President. Kasi, naku, hindi pa nga man nakapagtalaga ng panibagong PNP Chief ang ating mahal na Presidente, umuugong na ang pangalan ng isa sa mga general na kinaiinisan at sobrang galit at gustong masamain ang imahe ng mga Duterte diehard supporters dahil mantakin mo ba naman, ito lang naman po ang general na kung saan ay naghuli kay Kibuloy at kay Rodrigo Roa Duterte. So, posible kaya, mag-hypothesis lang tayo dito and syempre mag-speculate. No? Alam naman natin, posible kaya na ang magiging susunod na Philippine National Chief of Police ay walang iba kundi si General Nicolas Torre III. So ano po ang inyong haka-haka? Ano po ang inyong masasabi sa umuugong at lumalakas na panawagan na sana ang gagawing PNP chief ng ating mahal na Pangulo kapalit ni Marbel ay si General Torre. Now, with regards to the achievement, no? Too high ranking, no, profile ang nahuli ng ating hinahangaan na si General Torre na gusto pong kasuhan ni Amy Marcos, no? At gusto pong kasuhan ng mga Duterte diehard supporters dahil nilabag daw po no ni General Torre, ang direktor ng CIDG. So bago pa man si General Torre ay nanggaling po sa iba't ibang mga assignments. Isa sa kanyang assignments nagiging PNP director ng what we call this Provincial Regional Office, no? 11 nung saan ay kasagsagan ng paghuli kay Kibuloy, no? Ilang taon at saka syempre binibigyan pa siya ng termino na hindi niya daw mahuli si Kibuloy, no, umani ng samot-saring mga reaksyon, no, sa kanyang mga ginawa doon sa Davao at majority ng mga Pilipino ay gustong-gusto talaga si General Torre kasi ini-implement niya talaga yung batas. Ako naman magiging bias ako sa inyo, no, pero nagustuhan ko si General Torre na kapalit ni PNP Chief Marbel pag hindi ma-extend ang kanyang termino. Okay? Mas gusto-gusto ko kasi gumalaw si General Torre at nakikita mo naman, napaka-approachable niya. Hindi ko na-experience, no? Yung kanyang pagiging approachable. Pero pagdating po sa mga interview, very brave na nasa lugar at ginagampanan niya yung trabaho na ibinigay sa kanya ng kanyang superior. Naaayon naman sa batas. Matalino itong si General Torre sa batas. Kaya nga, yan ang isa sa mga dahilan na gustong sirain ng mga Duterte diehard supporters ang kanyang pagkatao. Kung ano-ano na lang ang mga ginagawang memes, no? Ako naman, in fairness, sa mga kasama niya, kasi hindi ko lang memorize, ang dami niyang pinagpipilian, 4 sa matunog na pangalan ang nakahilira ngayon na magiging susunod na PNP chief. Pero ako, kapag si PBBM, ang ating mahal na Pangulo, mag-decide na gagawing sunod na PNP. Kasi qualified si General Torre eh. Second star naman siya. Tapos, ang requirement kasi ng pagiging PNP chief, dapat Brigadier General ka. So, siyempre, alam naman natin na si General Torre ay isang Brigadier General. When it comes to issue ng superiority, marami pong mga superior sa kanya. Pero lumabas na po yung mga report sa mainstream media na kung saan ay hindi naman po papahuli at hindi naman po papapabitin ang mga profile
okay ang profile ni General Torre compare naman po sa kanyang mga kasamahan na mga pinagpipilian. So ganun pa man, excited na ako. Magkakaroon na ba tayo ng bagong PNP sa July or sa June? So abangan natin yan. Basta ako, isa sa mga candidate ko na mga pagiging PNP chief ay walang iba kung si General Torre. Kasi mantakin mo yung leader ng KOJC, sumuko sa kanya. O kasi huli na eh. Nasukol na. O si Rodrigo Duterte walang nagawa. O sounds not good para sa mga kritiko ni General Torre na kaladkarin niya si Rodrigo Duterte. Pero kung talagang nagmamatigas pa yung matanda, ikakaladkarin niya talaga. Pinusasa niya ngayong abogado ni Rodrigo Duterte kasi ang role ng pulis is to implement the warrant. So despite of discomfort ng mga Duterte Dihad supporters, wag niyo masyadong maliitin, no, si General Torre kasi si General Torre ma-appoint man siya na PNP or hindi, alam na ng tao na qualified siya. Halimbawa, iba po yung na-appoint ni PBBM. So, pagka next na naman, pag mag-retire naman yung na-appoint niya, so may posibilidad pa si General Torre. Pero, kung si General Torre ang i-appoint ni PBBM bilang PNP chief, wala po akong disagreement. I don't have any dissenting opinion. Kasi nakikita ko naman yung effort ni General Torre, gampanan yung kanyang responsibilidad. Wala siyang pakialam sa intimidation ng mga Duterte. Kahit na ginagawan siya ng kwento na hindi maganda, still, pinapatupad niya pa rin ang rule of law. At hindi naman sa paghuli kay Rodrigo Duterte, hindi ako naniniwala na na-violate ang kanyang karapatang pantao. Ang dami lang nilang request. So, mga delaying tactics. Paano? Kailangan natin mag-coordinate sa Interpol. Kailangan nating pagtagumpayan yung ating obligation sa Interpol. So, bilang naatasan na maghuli kay Rodrigo Duterte, ayun, ginampanan po ni CIDG Director General Torre. So, ano ngayon ang masasabi ninyo, Duterte diehard supporters? Ano ngayon ang masasabi ninyo? Kasi isa sa mga matunog na pangalan kay General Torre. Baka si General Torre ang huhuli kay Roque. Kasi pag maging PNP chief si General Torre, talagang huhulihin niya talaga yun. Wag nang hintayin ni General ni Harry Roque na gamitan na naman siya ng kung ano-anong kuha ng gobyerno. Kasi gagamitin talaga yung lahat. DFA, Embassy, Interpol, pag magmamatigas. So baka si Harry Roque mapapasa kamay ni General Torre. Okay? So yan po mga kamunting tinig, ang very excited ako na malaman kasi ilang ilang tulog na lang magtatalaga na yung ating Pangulo ng bagong PNP chief. Actually, nakapili na yan ng presidente, no? Confident ako na pinag-aaralan na yan ng Pangulo kung sino. Pero, no matter what, mag-appoint ang Pangulo based sa tinatawag na merits, tungkol sa mga profile, ano yung profile classifications, and I believe the wisdom of President if that will happen. Basta ako, sabi ko nga sa inyo, sino sa tingin ninyo? Kung may mga pangalan kayo dyan na mga matutunog, mga magagaling, very achievers, no? Pwede nyo maki-comment dito sa ating comment section kung sino po ang inyong gusto. Pero ako talaga, to be honest, magiging bias ako. Gusto ko talaga na italaga ni PBBM si General Torre bilang bagong PNP. Pero kung hindi man siya italaga ng ating mahal na Pangulo, alam ko po na alam ng ating mahal na Presidente kung ano po ang nararapat sa hanay ng pulisya. Kung sino pong leader ang kanyang ibibigay doon. Yung leader na may command, no? Yung leader na hindi kinakatakutan, kundi po nere-respeto. So, it is already understandable kapag ang mga Duterte Dihad supporters ay
disgusto or ma-disappoint. Kasi lahat naman ng ginagawa ni PBBM, nadi-disappoint lang naman ng mga DDS eh. Kakarampot na nga lang sila sa lipunan, akala mo malakas sila, akala mo madami sila, Diyos ko, madami pa yung langgam sa nuno ng punso kaysa sa mga Duterte diehard supporters. Pero, binibigyan lang natin sila ng pansin so that they cannot influence people, they cannot really successful pagdating po sa pagmamanipulate sa ating mga kababayan. So sa usapin po ng pagpapalit ng liderato ng Philippine National Police, inaabangan po yan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga bagong graduate sa PMPA, sa PNP, no? Yung bagong nag-aral, no, ng mga kapulisan po natin. Okay? At saka yung mga estudyante na gusto magiging pulis, gusto nila yung leader na may command. Yung leader na hindi kinakatakutan pero nere-respeto. At alam ko po, alam ni PBBM. Hindi ko sa pinapangunahan si PBBM, no? Pero I believe always the wisdom of the president. Napag-usapan lang natin to kasi alam mo naman si Roque, ang dami. And by the way, congratulations pala. Out of 49, isa po sa mga kasamahan ni Roque ang nahulog na sa ating kapulisan. Okay? At aabangan natin what will be the next decision of the authority with regards kay Harry Roque. Okay? Ma-excite lang tayo ng palagi. Mag-i-excite lang tayo. Katulad niyan kung sino po ang bagong italaga na magiging PNP chief ng ating mahal na Pangulo. Pero sa punto na ito, na kay General Torre po ang aking suporta na magiging susunod na PNP chief. Gayon pa man, kung ano yung magiging desisyon ng ating mahal na Pangulo, still, I will respect and I will really commend that. No? Sa such kind of decision coming from the President. Pero sa punto na ito, kung may alam kayo na magiging PNP chief, pwede nyong i-comment down below. Maliban kay General Torre. Pero ako, I am advocating that sana hopefully, mabigyan po ng pansin si General Torre at lalong may pakita pa niya yung kanyang galing sa pamumuno sa Philippine National Police. So Duterte diehard supporters, handa na ba kayo? Handa na ba kayo na tatawagin nyo si General Torre na Philippine National Police Chief? PNP Chief. Okay? Basta ako, excited ako. Kayo mga Duterte diehard supporters, excited ba kayo na ang magiging susunod na PNP Chief ay si General Torre? Comment down below, DDS. Okay? Once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Oras po natin, alas 4:30 na po ng umaga, Philippine Standard Time, May 27, 2025. Again, kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para once again, mano-notify kayo. Kasi iba, hindi po nano-notify. Ewan ko kung bakit hindi po nagno-notify yung mga live stream ko at mga pag-upload or pag-update ko sa channel. So, ang ano ko dyan, ang advice ko is, pwede nyo akong i-unsubscribe din, subscribe nyo ako ulit para ma-refresh. And, if you want to join sa ating munting tinig community, pwede kayong mag-join dyan. Okay? Click nyo lang yung join button. And, don't forget to watch the advertisement, yung mga patalastas for economic purposes. And huwag kalimutan talaga mag-like kasi libre lang naman yan. Pwede kayo mag-like to sawa. Wala pong bayad dyan. That will be very great help for us content creator na lalo pa naming pag-intingin, pagbutihin, pagyamanin kung ano man yung aming mga content para po sa kaliwanagan at kaalaman po ng mga nakararami. Matututo ako sa inyo, matututo din kayo sa akin. So, magkakaroon tayo ng tinatawag na interaction. Huwag kayong mahiya mag-comment. Katulad niyan, tinatanong ko kayo, sino sa palagay ninyo ang magiging chief of police kapalit po ni General Marbel? Ako, may napili na ako na magiging susunod na hepe ng mga kapulisan. Walang iba kundi si General Nicolas Torre III. Kayo, siya rin ba ang napili nyo? Kung hindi, comment down below at sino po ang inyong gustong ipalit. Bye-bye!